Kamusta, mga kalakbay? Handa na ba kayo para sa isang adventure na babago sa pananaw ninyo sa mundo? Ngayon, dadalhin ko kayo sa isang lugar na hindi lang malawak, kundi puno rin ng misteryo at kasaysayan. Isang lugar na nakatago sa ilalim ng karagatan, mas malaki pa sa mga kilalang bulkan na nakikita natin. Ito ang tinatawag na Apolaki Caldera, ang posibleng pinakamalaking kaldera sa buong mundo. Teka, ano nga ba ang kaldera? Isipin nyo ang isang higanteng bulkan. Pagkatapos ng isang napakalakas na pagsabog, bumabagsak ang lupa at nag-iiwan ng isang malaking hukay o parang palanggana. Yan ang kaldera, pero ang Apolaki hindi basta-bastang kaldera. Ang pangalan nito ay hango sa salitang Filipino na Apolake, na ang ibig sabihin ay higanteng pinuno, at sadyang nababagay ang pangalang ito dahil sa napakalaki nitong sukat. Paano ba ito natuklasan? Salamat sa isang grupo ng mga matatapang na marine geophysicists at geologists sa pangunguna ni Jenny Ann Barreto. Noong 2019, sa kanilang pag-aaral sa Benham Rice, isang malawak na rehiyon sa ilalim ng dagat sa silangan ng Luzon, napansin nila ang isang kakaibang pormasyon. Gamit ang mga advanced na teknolohiya tulad ng bathymetric data, na parang 3D map ng sahig ng dagat, unti-unti nilang nabuo ang larawan ng isang dambuhalang istruktura. Ang diameter nito, umaabot sa 150 kilometro. Para magkaroon kayo ng ideya, halos doble ito ng sukat ng Yellowstone Caldera sa Amerika, na isa na sa mga pinakasikat sa buong mundo. Isipin nyo, yung buong Metro Manila at mga karatig probinsya, kasya sa loob nito, ganyan kalawak ang Apolaki. Ang Benham Rice, na ngayon ay opisyal ng tinatawag na Philippine Rice, ay isang napakahalagang rehiyon para sa Pilipinas. Ito ay isang Extended Continental Shelf na ipinagkaloob sa atin ng United Nations noong 2012. Ibig sabihin, may karapatan tayo sa mga yamang dagat at mineral na matatagpuan dito. At sa puso ng Philippine Rice, doon tahimik na namamalagi ang Apolaki. Ang pagkakadiskubre dito ay hindi lang isang geological wonder, kundi nagpapatibay din sa ating soberanya sa rehiyong ito. Ngayon, isipin natin, kailan kaya huling sumabog ang bulkan na ito? Ayon sa mga pag-aaral, ang huling major eruption nito ay maaaring naganap mga 47 million years ago. Sobrang tagal na panahon na. Noong mga panahong yon, iba pa ang itsura ng mundo. Pero ang epekto ng pagsabog na yon, malamang ay global. Maaaring nagdulot ito ng malawakang pagbabago sa klima, nagpabagsak sa mga ecosystem, at nag-iwan ng marka sa kasaysayan ng ating planeta, na ngayon pa lang natin unti-unting nauunawaan. Ang pagsabog na bumuo sa Apolaki ay napakalakas, na halos hindi natin kayang isipin. Bilyon-bilyong tonelada ng abo at bato ang ibinuga nito, na nagpabago sa mismong landscape ng sahig ng karagatan. Pero huwag kayong mag-alala, sa ngayon ang Apolaki ay itinuturing na dormant o tulog. Wala tayong dapat ikatakot na bigla na lang itong sasabog bukas. Ang mahalaga ay ang mga aral at kaalaman na makukuha natin mula rito. Ang pag-aaral sa mga sinaunang kaldera tulad ng Apolaki ay nagbibigay sa mga siyentipiko ng ideya kung paano gumagana ang ating planeta. Paano nabubuo ang mga kontinente? Ano ang mga proseso sa ilalim ng lupa na humuhubog sa ating mundo? Ang bawat bato at sediment na makukuha mula sa Apolaki ay parang isang pahina sa isang napakatandang libro ng kasaysayan ng daigdig. Ano pa ang meron sa paligid ng Apolaki? Ang Philippine Rice ay tinaguriang biological hotspot. Dahil sa unique na geomorphology nito, kabilang na ang mga dalisdis at talampas ng Apolaki, naging tahanan ito ng napakaraming marine species. May mga coral reef system dito na mas malalim at mas malawak kaysa sa mga nakikita natin sa mababaw na tubig. Dito rin naglalakbay at nangingitlog ang mga isda tulad ng tuna, kaya napakahalaga nito sa ating fishing industry. May mga bagong species pa nga na nadidiskubre dito na hindi pa nakikita sa ibang parte ng mundo. Ito ay isang paraiso sa ilalim ng dagat, isang rainforest of the deep na kailangan nating protektahan at alagaan. Ang pagkakadiskubre sa Apolaki ay isang malaking karangalan para sa Pilipinas, lalo na para sa mga Pilipinong siyentipiko. Pinapatunayan nito na kaya nating makipagsabayan sa buong mundo pagdating sa scientific research and discovery. Si Jenny Ann Barreto, ang Filipina scientist na nanguna sa pag-aaral, ay isang inspirasyon.
Ipinakita niya na sa pamamagitan ng dedikasyon at pagmamahal sa agham, kahit ang mga pinakamalaking misteryo ng kalikasan ay kaya nating tuklasin. Ito ay isang patunay na ang galing ng Pinoy ay abot hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Ang Apu-Laki ay higit pa sa isang malaking butas sa ilalim ng dagat. Ito ay isang simbolo. Simbolo ng kapangyarihan ng kalikasan, simbolo ng galing ng Pilipino, at simbolo ng mga hiwaga na naghihintay pang matuklasan. Ito ay isang paalala na ang mundong ginagalawan natin ay mas malawak at mas komplikado kaysa sa ating nakikita. May mga lihim na nakatago sa ilalim ng lupa, sa kailaliman ng dagat, at sa kalawakan. At ang trabaho natin bilang mga mausisang nilalang ay ang patuloy na maghanap, magtanong, at matuto. Sa susunod na titingin kayo sa mapa ng Pilipinas, huwag nyo lang tingnan ang 7,641 islands natin. Isipin niyo rin ang mga kababalaghan na nakatago sa ilalim ng asul na karagatan. Isipin niyo ang Apu-Laki, ang ating higanting pinuno sa ilalim ng dagat, na tahimik na nagbabantay sa ating teritoryo. Isang natatagong yaman, isang national treasure, isang world-class discovery na dapat nating ipagmalaki. Ito ay kwento ng ating planeta at kwento rin natin bilang mga Pilipino. Sana ay marami kayong natutunan at na-inspire sa ating paglalakbay ngayon. Ang mundo ay puno ng mga nakakamanghang bagay at marami pa tayong aalamin ng magkakasama. Maraming salamat sa panonood mga kalakbay. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at gusto nyo pang makasama sa mga susunod nating adventure, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at syempre mag-subscribe sa ating channel. Pindutin nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated. Hanggang sa muli nating paglalakbay, paalam!